Masayang araw, mga ka-PL. Nako, parang natunugan yata ni Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan. O di kaya, baka naman merong nakabulong sa kanya na ayon po dito sa bagitong kongresista, mga kababayan, sa araw daw po ng bukas, maaaring magdeklara daw po ng martial law si Bongbong Marcos, mga kababayan. Dahil etong gabing ito, kung di ako nagkakamali, alas 10 o alas 11 ng gabi, mga kababayan, mangyayari o magsisimula na ang rallying panawagan ni Congressman Kiko Barsaga. Nako, karami niya pong sinabi, mga kababayan. O eto po, ang mga sinabi ni Congressman Kiko, mga kababayan, maliban po doon sa sinabi niya ngayon lang, ipinost niya nga bukas daw, magdedeklara na ng martial law si Bongbong Marcos dahil no choice na. Nako, gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Bago po yon, basahin lang po natin itong una. Para alam po natin ang punot dulo. Okay? Alam na po nating lahat na nung mga nakaraang linggo pa mga kababayan, nanawagan po itong si Congressman Kiko ng people power. Ayan. Peaceful. Ayan. Tahimik, walang gulo, walang sakitan. No, walang bariyahan, walang komosyon. Yan ang gusto ni Congressman Kiko. Kanina lang po, 4 na oras lang nakalipas, mga kababayan, ito ang sabi ni Kiko. Relax lang kayo aabot po tayo sa pinaka-exciting part, mga kababayan. Excited na ba kayo? Papasukin natin ang bahay ni Saldico at Martin Romualdez sa Forbes Park, mga kababayan. #PeoplePower. Nako, seryoso. Seryoso tong bata na to, mga kababayan. Hindi ito magsasalita ng ganito kalakas ang loob. Kung walang bilang, ang isasagawa niyang rally, kung wala siyang bit-bit na sangkaterbang tauhan para sumama sa rallying panawagan niya, alam natin, mga kababayan, kaliwat kanan po ang rallying nagaganap. Itong araw na ito, 12 ngayon, di ba? Merong Saraha Sulaiman. Merong, saan pa ba yung isa? Hindi ko masyado matandaan. Wala ho tayo ron Kaliwat kanan, may mga nagrarally. Yun nga lang, nakakalungkot, hindi na naman tayo nagkaisa. Mga DDS, ano nangyari? Sayang po. May daming bilang yung kabila, may bilang din yung kabila. Kung pinagkaisa na lang natin, no? Gumawa tayo ng isang pangalan na angkop sa ating lahat. Combination ba ng isang samahan, ng isang kilusan? Para walang mapag-iwanan. Ganun na lang sana, para magkaisa tayo. Kasi isa lang naman ang hangarin natin di alam nyo na. Unang-una, isaayos po itong ating bansa. Kaya tayo nag-iingay, kaya tayo lumalabas sa kalsada, kasi kitang-kita na po natin ang talamak na korupsyon sa ating bansa. Isa yan sa mga tinututulan natin. At higit sa lahat, siyempre, meron pang pinaka dahilan talaga. No? Kaya tayo nag-iingay at lumalabas sa kalsada. At alam nyo na kung ano ibig ko sabihin, mga kababayan. Di ba? Sana nagkaisa na lang. Pero ganun talaga. Sige, nariyan na yan. Tuloy tayo dito kay Kiko Barsaga. Pangalawang post niya, 1 oras lang po nakalipas, mga kababayan. Napapadalas residents of Forbes Park, we are only after Saldico and Martin Romualdez. We hold no longer towards everyone else, mga kababayan. Yan po, ang naging post na naman ni Congressman Kiko Barsaga. Ayan, 1 oras na nakalipas. Ito na. Ito na ang pinakahihintay ninyong lahat, mga kababayan.
Marcos will have no choice but to declare martial law tomorrow. Mga kababayan, prepare accordingly. Ayan, mga kababayan. People power. Marcos resign, mga kababayan. Bagong-bago po, 1 oras pa lamang nakakalipas, pero ang shares, mga kababayan, kung di ako nagkakamali, magta-3,000 na po. Nako, gaano kaya katotoo itong nalaman ng mga impormasyon ni Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan? Pwedeng mangyari? Pwede. Pwedeng hindi totoo? Pwede rin. Pero, mga kababayan, tandaan po natin, ang Kiko Barsaga o Congressman Kiko Barsaga, mayroong mga insider yan. At higit sa lahat, hindi yan basta-basta magbibitaw ng ganitong mga post sa social media, mga kababayan, kung walang nalalaman na mula sa loob, kung walang nagbulong sa kanya. Baka nga, isang katerbang realista makakasama niya mamaya. At baka seryoso nga siya, mga kababayan, na pasukin ang Forbes Park at sugurin ang bahay ni Martin Romualdez at ni Saldico. Mapipigilan ba nila? Kung marami talaga ang bitbit nitong si Congressman Kiko, at hindi pa ho natin alam. Yung mga nasa Raha Sulaiman at nasa ibang dako pa na nagsagawa din ngayon ng rally, baka hiwalay lang muna. Ganon ba? Mga kababayan? Ops, ngayon, hiwalay muna tayo ha. Pagka may hudyat na mula kay Kiko, yan, magsasanib na tayo ngayon. At sasama na tayo ngayon doon sa grupo ni Kiko. Aba, napakarami yan, mga kababayan. Napakarami yan. Naku po, paano kung maraming Gen Z? Pero hindi gulo ang hanap. Hindi gulo. Tulad ng panawagan ni Chavit Singson na mga Gen Z mga kabataan, lumabas kayo, makiisa kayo, mag-ingay kayo, makialam kayo tungkol sa napakalalang korupsyon sa ating bansa. Malay natin, mga kababayan. Si Kiko, Gen Z yan. At napakalakas niya ngayon sa social media. Napakaraming umahanga sa katapangan itong batang ito, mga kababayan. Posible? Katunayan nga, meron ng lumalabas na balita ngayon na di umano'y may nakahanda ng mga otoridad sa labas ng Forbes Park, mga kababayan, para sa rally nga ni Congressman Kiko Barsaga na magsisimula ngayong petsa 12, alas 10 ng gabi o alas 11 ng gabi, mga kababayan. Tapang tao talaga itong batang ito, mga kababayan. So, sa lahat ng mga nakaantabay sa mga rally na nagaganap ngayon, saan mang panig sa NCR, mga kababayan, steady lang kayo. Lalong-lalo na sa mga vlogger na handang mag-monitor o mag-cover sa mga kaganapan sa rally. Huwag niyo pong kaligtaan, mga kaibigan kong mga vlogger na i-cover din po ninyo ang isasagawang rally ng grupo ni Congressman Kiko Barsaga. At kung nagustuhan niyo naman ang kanyang panawagan, bakit hindi kayo makiisa na lang? Ayan. Total, isa lang naman ang hangalin natin o hangarin natin, pasensya na nabubulol ako. Itong tapusin ang korupsyon at mapalayas ang dapat mapalayas. Di ba? Na mga kawatan sa gobyerno, mga kababayan. Di ba? Yun lang naman Samahan nyo na. Kayong mga nagrarally ngayon dyan na magkaiba ang dako. Mamaya, pagka dumating na si Kiko, sigurado napakarami yan. Bas-bas yan, mga kababayan. Napakarami yan. Kaya maglalakad dyan saan galing, bigla na nasusulpot yan. Baka ganyan ang drama niyan, mga kababayan. Di sumama na ho kayo. Tumulong din po kayo. Total, iisa lang naman ang hangalin natin.
No, tapusin natin ang malalang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Huwag nating sasayangin ang pagkakataon nito. Kasi noong September 21, okay na sana eh. Kaso, nahaluan ng mga dilawan. No? Galit sila sa korupsyon, galit sila sa korupsyon, pero ang hirap pong hanapin ni korupsyon. Higit sa lahat, hindi mo maipapakulong si korupsyon, kundi yung mga korap. Ang hahanapin mo at ipapakulong mo. Pero yung korupsyon, nako, hindi mo nga mahawakan yan eh. No? Hindi mo nga maipakulong yan eh. Galit sila sa korupsyon, pero sa mga korap, hindi. Gulo, no? Gulo ng mga dilawan, mga kababayan, no? Hindi tulad ng panawagan natin, talagang meron tayong taong itutumbuhin na dapat imbestigahan. At pag napatunayan, ipakulong kung kinakailangan. At dapat lang talaga ipakulong. Di ba? Yun ang pinagkaiba po ng ipinaglalaban natin at ipinaglalaban, sinisigaw ng mga dilawan na di umano'y pinonduhan. Sabi yun pinonduhan daw ng isang politikong kaalyado ng kasalukuyang administrasyon. Yun lang naman nasabi-sabi, mga kababayan. Di ba? Eto na. Baka magkantabay tayo bukas, mga kababayan, kung totoo ngang mangyayari itong martial law. Nako, kasi mabigat po ang gagawin ni Kiko Barsaga mamaya. Kaya, no choice si Marcos, kinakailangan niyang magdeklara ng martial law. Magkantabay ho tayo. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.